Magandang umaga po, si Mike Enriquez po ito. Magandang umaga po, sir. Opo, sir, Hello? Hello, Director. Magandang umaga po, si Mike Enriquez po ito. On the air na Opo, po tayo. magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. At magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Opo, salamat po, Director. Kaya po kami napatawag, hihingi lang kami ng pinakahuling impormasyon tungkol dito sa investigasyon sa pagkapatay dito sa estudyante ng Sambeda College of Law na pinag-iinalaang biktima ng hazing. Ito pong si Angelo, hindi, yung pala yung suspect, si Mark Andre Marcos, Director? Opo. Bali, kahapon po, na-identify na po ng isa sa mga witnesses natin na yung security guard sa hospital na kung saan dinala po ang biktima. Na ang isa sa mga nagdala daw po doon sa biktima sa hospital ay si Gian Veluz. Nagkataon naman po na siya po ay anak ng may-ari nung pinagdausan ng initiation rights dito sa Dasmariñas, Cavite. Excuse me po, Director Bulalakaw. Kumpirmado nyo na ba yung lugar na pinagganapan ng initiation rights? Sigurado na ba ang mga investigador nyo dyan? Opo, at ito naman po ay dahil doon sa mga salaysay ng mga empleyado mismo noong farm na binabanggit na kung saan naganap yung initiation rights. Ay, yung mga mismo nagtatrabaho doon sa farm? Opo, yung po mismo mga nagtatrabaho doon Na sa farm. batay sa nakuha naming impormasyon, mula din yata dyan sa tanggapan ninyo, Direktor, ay pag may may-ari doon ng ama nitong ni Gian Angelo Veluz. Tama ba yun, Direktor? Tama po kayo, sir. Tama po. Okay. So, nakumpirma na itong Gian Angelo Veluz ang isa sa mga nagdala doon kay Mark Andre Marcos sa ospital. Opo, base po yan sa salaysay at sa pagkikilala noong security guard na siya mismo ang tumanggap doon sa hospital. Okay. Ano po ang status nitong si Gian Angelo Veluz? Nandiyan po larawan niya, pinapakita namin sa mga sandaling ito sa GMA News TV. Okay. Opo, sa kasalukuyan po. Ano ba siya? Suspect? Wanted? Paano ba ho ito, Director? Isa na po siya sa mga primary or principal suspects po namin. Being an officer po nung fraternity na kinaaniban niya bilang itinuturo noong gwardya, bilang binabanggit o itinuturo din ng mga kasamahan nila sa farm, at saka po bilang kasama bago dumating, bilang kasama nung gabi bago nagkaroon ng initiation rights. Okay. Bukod po dito kay Veluz, kay Gian Veluz, siguro meron pang ibang suspect, hindi ba ho, Director? Meron pa po kaming pinagtutuunan ng aming investigation ng mga 20 to 24 persons. Okay. Alam nyo na ba pagkakakilanlan ng 20 hanggang 30 tao na yan? Meron po kaming mga pangalan dito, kaya nga lang po kailangan pa po naming i-verify. Opo, sa aming mga pag-iimbestiga. Subalit meron na po kaming mga ebidensya na nagamit, nag-gather para po maisabihin namin na maaari na namin itong i-ready para maisampa ang kaso sa korte laban dito sa mga taong ito. Opo. Saan nyo po, hindi rin po namin pagdidiinan na pangalanan nyo yung 20 hanggang 30, baka mabulilyaso pa yung investigasyon. Pero saan nyo po binase itong bilang na at mga pangalan na sinasabi nyo hawak nyo na nitong 20 hanggang 30 ibang taong to bukod dito kay Gian Veluz na ito, Director? Meron po kasi mga ibang private individuals na ayaw po magpakilala na nagbibigay ng mga informasyon. Maliban po ito sa mga informasyon na natatanggap din po ng mga kapamilya ng biktima. Okay, meron daw isang bar na pinanggalingan itong biktima pati na ibang mga kasama niya? Totoo po yun. Sa Melas Piñas, bago yata sila nagpunta sa farm o paano ba ito, Director? Opo, totoo po yun. Meron pong nagbigay sa akin ng informasyon through text. Pero ayaw po niya magpakilala, syempre. Opo. Pagkatapos po, pinaniwalaan po namin at pinuntahan po ng aming mga investigador doon sa Las Piñas. Opo. At totoo nga po na merong nakuhang CCTV video doon. Uy. At nagsasabi, base doon sa aming investigador, na talaga pong na-identify itong si Gian Veluz at saka po yung biktima na magkakasama sa grupo doon sa lugar na iyon. So may CCTV nakuha, ha? Opo, meron po. Hawak nyo na yung video? Meron na pong kopya, ito pong aming investigador ng CIDG. Okay. Director, sabi nyo na meron kayong impormasyon na hawak na galing dun sa mga kusa
na nagbibigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa kasong ito. Kung Totoo sakaling, yun. kung sakaling may nanonood sa atin ngayong umaga at nakikinig na merong impormasyon na gustong iparating sa inyo para magamit nyo sa pag-iimbestiga, paano po dapat gawin nito mga taong ito, Direktor? Bali po, pwede po silang tumawag o mag-text po sa aking personal cellular number. Ito pong ginagamit natin ngayon. Pwede nyo ba ibigay yan? Opo, Ngayon? ito po ay... Sige. Sige po, babanggitin ko na po ang aking Sige, number. sige po, para makatulong. Opo, 0917 0917, Globiana, 0917 502 502 0828. 0828. Uulitin po namin ito mismong telepono nyo ito, Direktor? Personal phone ko po ito. Personal. Ako po lang. Opo. Okay, ito po ang personal na cellphone number ni Police Senior Superintendent John Bulalakaw, ang Direktor ng Cavite PNP. Sa mga nakakaalam po ng impormasyon tungkol dyan sa kaso ng pagkapatay, dyan po sa biktima di mano ng hazing na si Mark Andre Marcos, 0917-502-0828. Tama ba yun, Direktor? Tama po, tama po. 0917-502-0828. Pwedeng tumawag, pwede mag-text, Direktor. Opo, pwede po. Masisiguro nyo ba ang pagiging confidential ika nga ng pagkakakilanlan nito magbibigay ng impormasyon, Direktor? Opo. At in fact, yun po ang ginagawa ko ngayon. Kaya nga po mga nagbibigay na po sa akin ng informasyon. Okay, meron din po kami nasagap na balita rito, pakikumpirma lang, Direktor, na ito pong magulang o mga magulang, dahil yung tatay, lalo na isang dating konsehal nitong si Veluz, baka masangkot din sa kaso dahil pag may-ari siya nung pinagganapan nung initiation, yung kanyang... Paano ba ito, Direktor? Pakipaliwanag po sa mga nakikinig at nanonood. Opo, bali kung tutuusin po, base sa kung sino man po ang nagmamay-ari noong lugar na kung saan naganap ang initiation rights, ay mayroon pong pananagutan sa batas. Ganon? Hindi po yan sa Anti-Hazing Law, RA 8049. Nasa anti-hazing law pala yan? Opo, nasa Anti-Hazing Law po yan. Ang may-ari ng lugar na pinagganapan ng hazing, meron ding pananagutan sa batas? Opo. Opo. Ano ba naging resulta ng usapan nyo nung tatay? Nagpunta dyan sa inyo kahapon Opo, nagpunta po siya dito kahapon at pinakiusapan ko na para hindi na po lumala ang sitwasyon. Ako po ay nakiusap sa kanya na kung pwedeng i-surrender na lang niya ang anak sa akin para magbigay o malinawan tayo sa mga pangyayari. At siya naman po ay pumayag at humingi lang po ng konting panahon para po makontak daw po niya yung kanyang anak at sa lalong madaling panahon po ay dadalhin niya po sa akin. Okay. Sapat naman po ba ang cooperation nung ama at nung pamilya, nung suspect sa inyo sa puntong ito, Direktor? As of yesterday po, sa Opo. palagay ko, sapat. At mukhang nakita ko naman kanyang kilos at mukha, yung kanyang sinseridad sa kanyang mga sinabi. Okay. So, kailangan ko pa rin pong hintayin yung kanyang pagtupad sa pangako, kaya po binibigyan ko pa rin po siya ng konting panahon para po ma-surrender niya sa akin dito yung kanyang anak. Wala pa naman taktang taning kung kailan dapat isurrender o isuko sa inyo o dalhin sa inyo itong batang ito na si Gian Angelo Veluz, Direktor, sa puntong Sinabihan ito. ko po siya na hindi na po dapat lumampas ng Biyernes. So hanggang bukas po yun. Hanggang bukas. At kung bago bukas ay iharap sa inyo, mabuti naman. Alimbawa, hindi. Alimbawa lang naman, Direktor. Anong susunod na, ano mangyayari? Ay, tuloy-tuloy naman po ang aming gagawing pag-iimbestiga. At natural lamang po na kasama naman po siya doon sa magiging kaso. Halimbawa, hindi siya makipag-cooperate. So, sa palagay ko, kami naman po ay sigurado doon sa mga aming nakuhang mga testigo at ebidensya na hindi sila nagsisinungaling. At doon lamang po sa gwardiya na nagsabi at nagturo na talagang nakita doon si Ian Veluz, medyo may bigat na po yun para tumayo ang aming isasampang kaso laban sa mga suspect. Opo. Hindi pa naplakahan yung van kung saan ibinaba itong si Mark Andre nung dinala Hindi siya po. doon sa Dasmariñas, doon sa ospital doon? Hindi po naplakahan ng gwardiya at sa totoo po, sa katunayan po, ang unang report po kasi ay isang mauling incident na hindi masyadong binigyan pansin ng mga gwardiya. Mauling, simpleng pambubugbog lang. Simpleng pambubugbog lang po ang inireport sa amin nung solidad. Kaya lang Solidad? sa aming Opo. Sino yung solidad? Yung pong babae na nagdala doon sa biktima. Sino po yun? Ano po yun? Ano Yung po, po ang, kaugnayan niya sa kamag-anak ba yun? Kaibigan, empleyado? Isa po sa mga
mga kasambahay nitong pamilya Veluz. Kasambahay ng pamilya Bilus? Opo, kasambahay ng pamilya Ang Veluz. nagdala dito kay Mark Andre doon sa ospital? Opo. Opo. Ang sabi po nung ospital, doon sa De La Salle University sa Dasmariñas, wala na daw pong pulso at hindi na tumitibok itong si Mark Andre nung kanilang ibinaba doon sa may emergency room. At Opo. ika nga, i-revive lang ng mga doktor ng pangsamana. Nakumpirma nyo ba o itong impormasyon na ito? Ang report po kasi nila doon sa doktor, ang sabi daw po nung attending physician ay wala na pong vital signs. Wala nang vital signs. Opo, wala na pong vital signs nung kanilang inasikaso o nung kanilang nadala, kaya po nahirapan silang i-revive. O sige po, Direktor, sa mga susunod na araw, kung mamarapatin ninyo, ikangay from time to time, tatawagan po namin kayo para makapagbigay tayo ng ulat sa mga taong bayan tungkol dito sa, alam niyo naman, ito ay tinagurian ng isa ng sertipikadong ikangay celebrated na kaso kung tawagin ninyo mga otoridad, di ba ho, Direktor? Opo, marami pong interesado rito, lalo na hazing na naman ito. At magulang at anak ang pinag-uusapan natin dito Direktor, nagpapasalamat po kami. Tinanggap nyo tawag namin at sinagot nyo mga tanong namin ngayong umaga. Maraming salamat din po at magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Cavite. Good morning. Opo, si Morning, Police sir. Senior Superintendent John Bulalakaw, ang Direktor ng Cavite PNP, mga kapuso. Tungkol po ito sa, hindi natin ito, ayan, hindi natin ito tatantanan. Ano pa? Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B.